Zone 73, Upper Manila. So, ma'am, throughout the year, what was the goal of the barangay for the people and the community? How was it established or you executed your goals for the barangay? And what was your first priority in building or setting a standard, if not standard, what you want to make the barangay a very welcome? Okay, first of all, gusto ko ang constituents ko to be healthy, ano? Kaya I prioritize the program in health. And we collaborated with the Emilio Hidalgo College and the Manila Center, the Medical Center Manila, or the MCM, which is under our territorial jurisdiction. And yung Emilio Hidalgo College with their different colleges in regarding health, like medical technology, gumagawa sila dito ng mga blood testing, for diabetes alert, for nag-BP sila, sa ating cardio, and then pagka meron sila, if they found out, especially sa x-ray, sa they found out na meron mga positive, we make yung mga measures para maagapan. And for my term, I found out na we have 6 PCV active patients in Estero, the top case is under our jurisdiction. And itong 6 patients na to ay na-refer agad namin sa health center, sa ating health center. At dahil out of stock ng kanilang medicine, ay ginawa ko ng paraan na mailapit ito sa office ni Congressman Amado Bagasi, and they gave assistance and para ito'y mabihan ng gamot. So alam niyo naman ang PTB patients ay kailangan 6 months ng gamot na ito. So pagka when time comes na yung grant ni Congressman, para may tuloy yung kanilang gamutan dahil na galing from my own pocket, lang sila ng gamot. Kaya na-address namin yung mga sakit na ito para ito'y mapigil na huwag kumalat sa Estero. Kasi doon yung area na laganap yung patient dahil congested yung area, at saka yung mga bahay nila nasa ilalim na ay yung bahay nila ang ilalim ng Estero. Kasi very prevalent dengue cases sa ngayon doon. Kaya actually may isa na kami namatay. Siyempre, dahil sa dengue at marami ang mga na-hospital. So, we also address this problem by cleaning the area, at we have our fumigation. Fumigation kami doon para maipaboy namin yung mga lamok. At yung sa paglilinis namin ay pinapon namin sa water. Tapos yung estero, we dredge the estero para maalis yung mga dumi na pinanulugaran ng mga lamok, iba't ibang insekto, para maalis ang mga bakterya na nandun. Isa namang mga malnourished sa children natin dito ay we also collaborated with the Rotary Club of DS ng Manila, wherein I am the president-elect. Kaya every Saturday we conduct feeding program with yung Operation Timbang and yung deworming of children. May alaga kami ngayon 102 children na
na-address namin ang mga malnourished na children. So, at present, we started it last July, and natatapos ito by January sa 6-month period program. So, also, yung ating sa College of Nursing, Emilio Ginaldo College, ay meron silang program na they are conducting seminar to train the barangay, to train our constituents to become a barangay health worker. So every Saturday din yun, after the feeding program, ay dumadating naman ang College of Nursing para mag-conduct ng barangay health worker seminar. Then marami kami mga mothers dito na nag-apply, and we are training at present about mga 30 mothers to become barangay health workers. Then we have also yung program natin sa yung mga nagdadala dito ng reseta na walang pangbili ng gamot, lalo na yung mga matatanda na kailangan ng mga maintenance, ay kung hindi natin madala kay Congressman Amado Magatsing, dahil minsan ay kailangan na nila talaga yung gamot due to emergency ang case nila, ay pinupondohan na lang natin sa sarili natin pera. Yung binibili na lang natin sila ng gamot. Kaya as of now, nag-i-stock na rin ako. Nag-i-stock ako ng mga gamot na yung madalas nilang hiniin. Like yung mga amoxicillin, yung mga gamot sa, yung mga paracetamol. At ito nga nung naging laganap ang dengue cases, ay nag-stock ako ng paracetamol dahil yun lang naman ang gamot na pwede sa dengue. So, tumulong din tayo dun sa mga na-hospital na nangailangan ng dugo. Dahil dito sa dengue, pag bumaba ng isang platelet, ang kanilang yung gamot nila ay sasalinan ng dugo. So, being the president of Philippine Red Cross, PACO chapter, ay madali po natin na i-connect sila sa Red Cross para sila po ay makakuha ng dugo. So, dahil po, connected po tayo sa iba't ibang organizations, naging presidente rin po ako ng Sorority International Club sa Palo, ay madalas din kami gumawa dito ng mga iba't ibang programa. Nag-ano rin kami ng gardening para yung ating sa environment protection din. So, nag-plant po kami ng trees around barangay. Nag-conduct din kami ng tree planting with Adamson University dahil nag-donate po ang Adamson ng Royal Palm trees at itinanim namin yun sa... So, lagay sila doon ng yung tarpaulin nila para mapangalagaan, and bigyan po natin ito ng trees, plant boxes para maproteksyonan po yung mga tree at ating pong pininturahan, at sa ngayon ay pinangangalagaan natin ang maintenance na dinidiligan natin yung mga trees. Okay. I heard that there are 3 zones in the barangay. So since it's a very big barangay here, so how is these 3 zones different from one another, or they're not really different as is being aside from the zones that they're assigned, like the community, then do they also fall down under your leadership, or it's another chairperson and kagawad? Right now, in our zone 73, we have, it consists of 6 barangays. For zone 73, we have 6 barangays, and my barangay is just one of the 6 barangays in zone 73. So, it is under with different chairmanship. They have the respective chairman and kagawad. Different basa. Yes. So, for this upcoming election po, how do you prepare, or how do you give an orientation for the next who are running for the position?
Are there any precautions that you set out, and is the process the same as the national elections? What I'm just addressing yung mga running for election, this election is just to follow the COMELEC guidelines para hindi sila they will not violate the rules and regulations like putting up the streamers, follow the guideline. The maximum is 2x3. Then it should be posted in a proper area, posting area, and avoid yung karoon ng gap sa mga kalaban nila. Because i-develop natin na they will become friendly even though to their foes and yung kakalaban nila sa eleksyon. Kasi itong parang eleksyon is very different from national election because this is you get direct contact with your voters kasi kasama mo sila sa barangay. Unlike the national election malayo, you don't know really the person you are voting to, like the president, hindi mo naman siya kilala. You don't get it with him. Like in a barangay, magkakasama kayo dito kasi resident area nito nandito kayo, nakatira. Na kami, matagal na kami dito, kaya kilala na namin halos ang lahat ng nakatira dito sa barangay. So, you know the persons personally at yung bawat tatakbo ng mga kandidato ay kilala mo sila mula sa kanilang pagtatakbo hanggang sa mga pamilya nila. Kaya it's very different. You get personal contact with the candidates. So, ma'am, aside from health is the main problem here in the community, what problems do you encounter as well that also chronically happens or somewhat constantly happening here in the community? Well, yung dahil sa kahirapan ng ating buhay ngayon, hindi lang naman dito sa barangay ko, it's a nationwide problem, yung unemployment. So what we are addressing here in our barangay ay itong mga out-of-school youth natin ay pinipilit natin mag-enroll sa mga training centers na nagbibigay ng mga libreng training, mga skills trainings like yung sa programa ni Congressman Amado Bagatsi na mga iba't ibang skills training under the regulation of TESDA na mag-enroll sila doon at i-assist them in getting employment. At itong ating mga out-of-school youth na mga tinamad na mag-aral ay pinipilit natin na mag-enroll dun sa DepEd program na ALS, Alternative Learning System, na kahit sila ay matatanda na ay pwede sila ulit bumalik sa pag-aaral at binibigyan na sila ng module para home study program na they don't have to go to school every day. Kaya hindi naman sila mahihiya na kahit sila matanda na nasa mga grade level pa rin sila or yung mga high school. Kaya yung iba nga ay nagkakaroon ng high school diploma, natulungan natin sila at after getting a diploma, natulungan naman sila natin na magkaroon sila ng mga vocational training para sila makakayalo naman tulad ng sa welding. Marami na rin tulungan na go abroad. Last question. Kandidato po para sa barangay. Okay. Ang message ko lang po dito sa ating mga kandidato ngayon ay huwag po natin itong gawing personal. Ito po ay institutionalized. Ito po ang ating pagkakandidato sa iba't ibang position like punong barangay and kagawad. Ito po ay position na we serve the people. We serve the people in the constituency. Hindi yung people ang magsiserve po sa atin. Kaya pag-idihin po natin kung tayo po yung nakuna, ang ating